Gandang umaga mga kababayan. Ang pagbabalik na naman po ng asin. Well, mga kababayan, ito ay sentimento lang naman. Sentimento ng mula sa aking puso. Kasi ang nangyari sa bahay natin ngayon ay hindi na kanais-nais. Marahil ito ay ito ay tawag nitong kalabisan na talaga, kumbaga ay halai ay kalabisan na kasi ganito po yan mga kababayan, yung palang nangyari sa pagsalakay sa mga property ni Pastor Kibuloy doon sa Davao City, isa yung mensahe po para sa ating mga Pilipino na kung saan kumbaga tayo'y sinasanay na ng administrasyong ito kung paano maging marsyalo. Kasi pag nagmarsyalo nga naman, alam na niya at sanay na tayo kung anong gagawin natin pag marsyalo na. Ibig sabihin, wala tayong karapatan na magpahayag ng ating mga sariling damdamin. Kaya sabi ko nga, bagamat ganito ang mensahe niya na pinarating sa atin, hindi lang kasi niya masabi ng diretso dinaan niya sa dahas Kaya may palagay ko nito mga kababayan, sa sentimentong ko ito, sa estimate ko lang, hindi magtatagal babagsak ang marsyalo sa ating bayan. Bakit kanyo? Nung naalala ko nung panahon ng tatay niya, ng daddy niya, kasi Apolakay, na bago binagsak ang marsyalo ay nagkaroon ng mga kaguluhan sa bansa, katulad nung binumba ang ano ba yun? Binumba ang luyo, ano ba yung binumba? Basta doon sa parting Manila, ang Minjula, may binumba, di ba? Ngayon, ang may pakana noon ay ang kanyang kalaban na si Benigno Aquino. Senior ba yun? Yun ang may pakana noon, ayon sa mga balita, di umano gamit ang mga MPA. Kasi nung panahon na yon, hindi binayaran o hindi minudmuran ng pera ni Marcos Senior ang mga MPA noon. Kaya naging kalaban siya ng gobyerno. Ito ngayon ang strategy naman ng Junior. Matalino talaga tong Junior na ito Sabi nga, hindi nakatapos ng college pero matalino. Pero hindi naman sa kanyang utak talaga ito. Alam natin yun. Hindi ko na kailangan sabihin pa kung kanino utak yan, pero siyempre, siya ang frontliner, siya ang may mandato, so siya ang harap sa Pilipino. Kaya ito nga yung ginawa naman nilang strategy. Minumura nilang pera ang mga MPA. Katulad ng mga kongres, mga party list na yan, na sila Manuel Brusas, na madalas tinatawag nila ng MPA daw lang, hindi wala mong katibayan. Pero yan ang madalas natin narinig sa balita. Minumura nila ng pera yan para hindi manggulo ang kanilang mga hanay, ang kanilang mga nasasakupan ng mga MPA. Kasi nga naman, MPA lang naman talaga makapabagsak sa gobyerno kung tutusin Pero bagamat hindi ganon, bagamat binudburan na ng pera yan, may pag-asa pa rin tayo mga Pilipino. Ang pag-asa natin ito is people power lang kailangan natin gawin talaga.
wala tayong ibang gagawin kundi people power. Isigaw natin talagang people power kasi ito lang ang bukod tanging paraan natin upang mapalis natin ang Pangulo. Kung hindi natin gagawin tong people power na to, hindi natin mapapalis ang Pangulo, sa totoo lang. Kasi ang mga dilawan na yan, mga oligarkong iyan, mga MPE na yan, ay kakampi niya na dahil sa pera. Kakampi niya na dahil sa pera. Kaya ganun ang nangyayari. Ngayon, okay lang kung ipagpatuloy lang pag-criticize kay o pagsampa ng kaso kay Miswari ay mari pa. Kasi gigil na gigil na rin yung mga yan eh. Naghihintay lang siguro ng isang pagkakamali ng gobyerno eh. Pero sa tingin ko hindi mangyari yan. Kasi ano na rin eh, educated na rin sila eh. Nung panahon kasi ang mga MP noon hindi educated eh. Kaya gano'n nangyari eh. Ngayon, ang bukod target yung magagawa dyan ay people power. People power tayo. Huwag na natin hintayin ito na hindi mag people power. Dapat within this month, dapat people power tayo. Before siya magsuna. Before siya magsuna, dapat people power tayo. Kasi kung hindi ito gagawin, mga kababayan, may mga anak din kayo. May mga apo din kayo. Kawawang kawawa ang mga apo natin. At ang ating mga kabataan natin, kawawang kawawa talaga. Hindi na makakamtan ang kalayaan ng Pilipinas kung ganoon ang mangyayari sa ating bayan. Tayo ay mga mahihirap. Tayo ang mamamayan. Kaya tayo may karapatan. Kaya nga, sabi nga, bago mo kunin ang respeto ng kapwa mo, dapat respetuhin mo muna ang sarili mo. Yun ang totoo doon eh. Pero sa nangyari ito ngayon, walang respeto ang ginagawa ng ating bansa ngayon sa ating mamamayan. Walang respeto. Kitang-kita natin. Pagrespeto ba yung ginawa nila sa QGC ni Kibuloy? Pagrespeto ba yan ang ginawa ni First Lady Lisa Marcos kay Chis Escudero, kay Senator Chis Escudero, na agawin ang baso ni Chis Escudero na may lamang alak at ininom niya sa harapan ng mga tao at harapan ng kanilang mga bisita, naturing ang Malacanang, naturing ang respeto ang building na yan na binuo pa yan mula sa ating mga bayaning na mayapa, ang building na yan. Tapos ganun lang gagawin nila na basta lang bababuyin ang lugar na yan. Tama ba ang nangyayari sa bayan natin? Isa lang ibig sabihin nun eh. Ang ibig sabihin ng ginawa ni First Lady na yun, simple lang. Una doon, ugaling kanto, para lang ibig sabihin na alam niya ang mga mahirap, alam niya ang tunggaan ng mga mahirap. Yun ang ibig sabihin nun. Isa yun. Pero kapag main reason doon, pinaka-main message doon na gusto niyang iparating doon ay siya ay powerful. Sila ang pinaka-powerful sa bansa natin. Wala nang iba. Wala na silang kinakatakutan. Ang ibig sabihin noon, kami ang pinakamalakas ito, kami ang powerful nito. Amin to Malacanang nito. Yun ang ibig sabihin noon eh. Kaya tayo ng mga Pilipinong mamamayan, magsigising na po tayo. Huwag na natin hintayin to. Mahirap na talaga. Pahirap na ang ating bayan. Sa totoo lang. Kaming mga mahirap, tayong mga mahirap, tayo ang nakakalam kung anong nangyari sa ating kapaligiran. Di ba? Tayo nakakalam, hindi naman sila nakakalam, kundi tayo na mga mamamayan ang nakakalam, lalo na sa ating mga mahirap. Tayo ang higit na may makaalaman sa mga pambababoy, pambabastos sa ating bayan. Kaya huwag na natin tayin. Kung inakala nyo na magugutuman tayo sa rally-rally na yan, bahala na, tiisin natin. Hindi naman siguro kung biglang bugso ang tao, tayo mga mahihirap,
Hindi naman sila tatagal ng 8 oras yan. Bababa yan. Pag malapit natin sa Malacanang, bababa yan. Bahala na kung kayo, kung gusto nyong idaan sa das, wala din tayong magagawa dyan. Desisyon nyo yan. Pero para sa akin, kumari, wag na natin idaan sa dahas. Magsigaw lang tayo. Isigaw lang natin ang ating karapatan bilang mga mamayang Pilipino na kung sakali ay bumaba na lang siya sa kanyang katungkulan. Kasi mahirap na ang ating bansa. Kawawa ang ating ang iniisip ko nito yung mga kababayan nating mga kabataan nating mga bata natin, ang ating mga anak, mga kapu-apuhan. Yan ang iniisip ko nito. Pausbong pa lang sila Tayo palubog na Okay lang sa atin kasi palubog na tayo Pero sila pausbong pa lang. Ngunit sa kanilang pagpausbong na yan, wala pa silang sariling paa upang humarap sa mga ganitong klaseng pamamaraan ng ating bayan o ng ating presidente. Wala pa silang sapat na kaalaman. Tayo pala nagtuturo sa kanila. Kaya tayo ang nagtuturo sa kanila, kaya tayo ang lumaban para sa kanila, hindi sila. Kasi mga bata pa sila. Yun ang mensahe natin yan ay parating sa kanya. Kaya sana magkaisa tayo. Kasi sabi nila kasi maraming vlogger na DDS daw kuno para lang sa mga Duterte, loyal sa mga Duterte. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ng ibig kong iparating dito Hindi po ako DDS, hindi rin po ako vloggers. Okay, sabihin natin na kung mag-viral man ito, siguro magiging vlogger na rin, patungo na rin doon. Pero hindi ito ibig sabihin na talaga, talaga ito. Kung hindi, itong message ko na ito ay para lang po sa pagkakaisa nating lahat. Hindi po ito para sa ulahan, dilawan o DDS. Hindi ito. Para ito sa lahat ng mga mahihirap na mamayang Pilipino na may pagmamahal sa bayan. Yun po ang gusto ko ipartin dito. Yan ang kanta. Nangyayari daw. Okay. Nangyari na ngayon. Kaya yan ang isipin natin. Asin yan. Sige, bye.